Puntahan na po natin ang linya patungo po dito kay Yeb Sanyo, ang lead worker and executive director nga po ng Greenpeace Southeast Asia. Magandang umaga po sa inyo, Sir Yeb. Magandang umaga, Ted, at sa mga taga-pakinig natin. Salamat po na marami. Una po sa lahat, Sir Yeb, ano po ang adhikain ng inyong marchang ito? Ang amin pong paglalakbay mula Maynila hanggang Tacloban ay pangunahing layunin po ay magbigay pugay po doon sa lahat ng naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. 10 taon na po yung nakakaraan. So this is a solidarity walk for Super Typhoon Yolanda victims as well as survivors at sa lahat po ng naapektuhan ng epekto ng climate change sa ating bansa. Yan po yung aming pangunahing layunin at kasama din po sa aming adhikain yung pagpalaganap ng kaalaman tungkol sa climate justice. Kasi alam naman natin po na ito pong climate change ay isang issue ng katarungan dahil tayong mga maliliit na bansa, mga nahihirapan umunlad, ay tinatamaan kaliwat kanan, samantalang yung mayayaman na bansa, malalaking bansa, sila naman yung pangunahing may kagagawan dito sa problema na ito. Kaya yan po yung aming mensahe at nakikiisa kami doon sa mga nagko-commemorate po ng ika-10 anibersaryo Super Typhoon Yolanda. Yung mga kasama rin po kaming Yolanda survivor sa aming paglalakbay. Opo. Sir Yeb, mainam nga po na napag-uusapan tong climate change and climate justice at maganda rin po yung pinakahuling survey na nabasa ko na ang mga Pilipino po karamihan na ay may alam na po dito nga sa climate change na ito. Sa inyo na manggaling, Sir Yeb naman, sa inyo pong ginawang mga pag-attend sa mga international forum, sa lahat po ng mga diskusyon tungkol po sa climate change, na totoo po na ang kalimitan na talaga pong nagdurusa sa epekto ng climate change, sa hindi magandang epekto ng climate change, ay kung sino pa yung mga mahihirap. Tama po yun. Tama po yan. Konektado po ito sa buong ekonomiya ng buong daigdig, no? At kung paano ginamit yung natural resources ng mundo sa maraming dekada na. At yung mga bansang nakapag-industrialize, sila naman yung talagang nagkaroon ng benepisyo dito sa kanilang pag-unlad. At tayo mga nag-struggle pa mag-develop, tayo yung nahihirapan at dahil matindi po itong mga epekto ng climate change, nahihirapan tayo mag-cope. At tuwing merong mga intense na mga pagbabagyo, destructive typhoons na sinasabi ng mga siyentipiko ngayon ay parami ng parami yung tinatawag nilang category 4 to 5 typhoons, yung mga matitinding bagyo. Alam naman natin ang epekto niyan sa ating mga kababayan. At yun din pong mga lugar na tinatamaan ng sobrang tagtuyot at mga epekto nga po ng pabago-bagong klima, yung mga naandun nakatira, pawang mga pangkaraniwang pamilya o mahihirap na wala namang kakayahan na lumipat sa ibang mga lugar na mas komportable. So, mas apektado nga po dito kung sino pa yung mga mahihirap, sila talaga dito ang magtitiis na lang. Tama po yan. Yung mga walang-wala, yung mga nare-render na vulnerable, walang hanap buhay, at mga nakasalalay lalo na sa malusog na kalikasan yung hanap buhay nila. Pag nagbago yung klima, siyempre yung mga magsasaka, mga mangingisda, sila yung lalong tinatamaan ito. Opo. Sige po. So sir, dito po ngayon sa sa galaw ng Philippine government, ano po sa palagay po ninyo? Are we in the right direction ngayon to inform the people about really itong effect ng climate change and the corresponding action of the Philippine government para po naman po maibsan ang hindi magandang epekto nito? Well, masasabi natin, Ted, na napakarami pa ng pagkukulang dahil sa totoo lang, dapat unang-una mawala yung korupsyon. Dahil tuwing merong naibubulsang pera, hindi naman natin sinasabing lahat, pero tuwing maraming government funds na imbis na may mapunta sa tamang mga proyekto ay nakakadagdag pa ito sa problema natin. Tapos kung ako tatanungin nyo, every peso of the national budget should be used para maprotektahan ng taong bayan from the effects of climate change. Dahil ito na yung ating new normal. Talagang haharapin natin to ng patuloy na patindi ng patindi.
Kaya pagdating sa mga polisiya, sa mga programa, hindi talaga sapat at dapat magkaroon talaga ng mataas na antas ng political will para yung ating paninindigan sa climate justice at the international level may-translate natin dito sa mga konkretong programa para sa ating mga kababayan. Tapos ang palagi nating pinapaliwanag, ang risk, no, yung tinatawag na risk, yung peligro ng ating mga kababayan, hindi lang naman yan sa lakas ng bagyo o kaya sa tindi ng mga tagtuyo. Kung ikaw ay mahirap at ikaw ay walang hanap buhay at ang halimbawa yung local government unit ay hindi nakakapagbigay ng basic services na karapatan ng tao, lalo kang nagiging vulnerable and nahihirapan ka mag-bounce back. So pag-usapan na po natin tong mga pabahay diyan. Kayo ho ba ngayon as we speak, nasaan po kayo? Mukhang may bundok sa likuran mo, Yebe. Nandito po kami sa Sagkahan sa may Tacloban. Pero hindi pa, mamaya pupunta kami doon sa isang pabahay, no. Tama po, masama. Isang importanteng issue pag-usapan po. Opo, kasi nga meron kami nakaugnayan diyan, ano po, dito po sa Tacloban na ilang pong nakakuha naman ng pabahay sa Northern Barrio. Kasi marami po iyan, after mismo itong city proper, papunta doon sa San Juanico Bridge, marami ang Guadalupe Heights, meron din pong New Hope Housing sa Barangay Santa Elena. Marami-rami po itong mga pabahay dyan. Yung pong iba na mga nakatira dito po sa Guadalupe Heights, sa Barangay Suhi, Tacloban, ay ang issue pa rin magmula noon hanggang ngayon ay kawalan po ng supply ng tubig. Yan po numero uno ho nila dyan. May bahay ka nga, matapos din po yung mga substandard issues, no? Yung pinapasok ka pa rin ng putik, ito ho ding mga drainage system doon sa loob ng bahay mo na lumalabas yung hindi kagandahang amoy, etc. Yung pong supply ng tubig. Sa inyo po mga nakaugnayan dyan, ano po ang kanilang main issue po ngayon dito po sa mga pabahay na ito? Kasama po diyan sa mga nabanggit ninyo, no, yung alam naman nating basic need ang tubig. At nakakalungkot na tama kayo, yung mga nakakausap namin dito, walang sapat na supply ng tubig dito sa marami sa mga pabahay. Siyempre, malayo din sa kanilang mga kabuhayan, so dapat nagbibigay din ng livelihood opportunities. Pag tinanggal mo sila sa dati nilang tinitirahan kung saan pinili nilang tumiron dahil nandun yung kanilang kabuhayan. At isa pang problema dyan, yung transport system. Hindi sila nagkakaroon ng access dun sa syudad mismo dahil napakalayo nitong mga housing sites na ito. So marami silang nagiging problema. Dapat na, kasi nga siguro hindi holistic, hindi natawag nating holistic na pabahay yung ibinibigay. At yung sinasabi ng substandard, nabanggit din po nila sa amin yan, yung kanilang mga bahay ay yung iba tumutuloy rin yung bubong at hindi rin nila alam kung gano'ng katibay yung pagkagawa. Kaya marami pong, isa pong mas malaking trahedya yan pagka and sometimes we say it's a bigger disaster pagka ganyang ang kabuhayan ng mga nag-survive ay inilalagay din sa alanganin dahil hindi maganda yung sitwasyon nila sa kanilang tinitirahan. Opo, ito ho bang inyong grupo? So sa pin po ng accountability, dito po sa mga bagay na ito, meron ho ba kayo advokasya doon? Napaka-importante po sa amin nung issue ng accountability. Dahil bukod sa pera ng taong bayan yung ginagamit dyan, ang pananaw po kasi natin, tuwing magkakaroon ng matinding disaster, no, ng kalamidad, maraming tulong na dumarating. Yung Super Typhoon Yolanda, alam nyo yan, Ted, dumating yung maraming tulong galing sa ibang bansa, pati sa mga Pilipinong nakatira sa ibang bansa. Dapat nagiging oportunidad ito para baguhin yung buhay ng mga tao, no? Maraming pagkakataon yan. Lost opportunity na po yan dahil 10 taon na yung nakalipas at hindi naman natin natulungan ng husto yung mga tinamaan kahit na napakaraming tulong na dumating. Kaya yung accountability sa paggamit ng mga donasyon at mga bilateral contributions ng ibang bansa, kailangan nating ungkatin yan dahil hindi yun fair, no? Hindi yun patas na yung mga nag-survive sa mga ganitong bagyo ay lalo pang nalulubog sa kahirapan. Opo.
Well, in fairness po naman sa kasalukuyang administrasyon, itong mga housing projects na ito ay ginawa nung pang panahon po ni Pangulong Aquino at umabot na po sa panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nga ang Yolanda ay tumama panahon po kalagitnaan ng term ni former President Noynoy Aquino. At magmula noon, ang COA mismo nagsasabi na napakalaki ng problema ng mga pabahay na ito. So, natapos po ang Aquino administration, pumasok po yung 6 years si Pangulong Duterte. And then ngayon, ito na. No? May mga sinasabi na pag-distribute po ng mga titulo ng lupa, pero the same issue pa rin. Substandard, walang tubig. At yung iba ho talaga, hindi matirhan. Basically po, walang nakatira. Kasi nga, hindi mo matitirhan. So ito po, when we talk about accountability, paano ho kaya natin mapapagtagumpayan ang pagpapanagot sa mga taong responsable dito dahil mauulit at mauulit ito na mga issue ho sa pagtama ng kalamidad, panibagong proyekto, ganun pa rin po ang problema, Sir Yeb. Tama po yun. Nananalig sana tayo na ang ating pamahalaan, lalo na bago naman itong pamahalaan, ay tutugon ng maayos dito sa ganitong mga usapin ng accountability, no? At mas malawak pa kasi itong usapin na to bukod sa pabahay, no? Kaya hindi ganun ka simpleng lutasin, pero hangga't magiging vigilant tayo mga mamamayan, ang mga civil society groups, mga NGOs at ang media, of course, ay makakahanap tayo ng paraan kung paano natin may enhance, no, mapapatibay yung accountability systems ng gobyerno, lalo na itong pagdating sa pagtugon, pag-respond at sa reconstruction after disasters. Kasi nakakagalit, no, Ted, na yung mga survivors ng bagyo ay ginugulangan pa, no, kasi sila yung dapat sa lahat ng mga biktima ng mga kalamidad, dapat sila yung binibigyan ng pagkakataon para bumangon ng maayos. Sige po. So sir, pagkatapos po, by the way, kayo po nasa Sagkahan ngayon. In fairness din po naman, yung mga nakatira sa tabing dagat po along Kangkabato Bay, Sagkahan po ito, no? Kasi kung pupunta kayo ng Tacloban, pakurbada yan Kangkabato Bay, papunta roon sa airport. No, so lahat 'yan ay along the sea, no? Hanggang papunta na doon sa Palo, hanggang doon na po papunta ng Tolosa, etc. Opo. In fairness naman po, ngayon wala nang nakatira diyan sa mga danger zone na iyan. Maliban po daw sa Anibong kung saan naandoon po yung land, yung marker, no, yung barko na sumadsad, na may mga nagbalikan daw naman din doon. Ano ho ba? Kumusta po ang yung assessment niya sa lugar? Well, kahapon po, nung kami papasok ng Tacloban, siyempre dumaan tayo dito sa mga nabanggit ng lugar, sa Anibong, hanggang dito sa may Sagkahan. No? Ang makikita nga natin, wala na ron yung mga bahay. Kaunti na lang po. Sa Anibong, may konting nagbalikan, pero tanaw nyo na yung dagat. Ang naririnig lang namin, Ted, na sentimiento ng mga tao ay sana raw ay nagkaroon pa ng mas maayos na konsultasyon dito sa mga tao. At yun na nga, kaugnay yan kung saan sila ililipat. Kasi kung inalis sila doon at ang lilipatan naman nila ay katulad nung nabanggit natin na walang patubig, yung iba walang kuryente at malayo sa hanap buhay, talagang kulang yung programa. Pero ang masasabi ko rin, Ted, kasi bilang isang eksperto sa climate change, responsibilidad at tungkulin ng ating pamahalaan at lahat tayo na magtulong-tulong to move people out of harm's way, no? So yung mga delikadong lugar na deklara na delikado, yung mga hazard areas, kahit hindi lang po sa storm surge, pati mga landslide, pati mga earthquake hazard areas, tama naman na hindi dapat nakatira doon yung mga tao dahil sila rin yung magiging biktima tuwing magkakaroon ng kalamidad. Pero ang kaakibat na aksyon niyan, dapat ilagay sila sa lugar kung saan sila ay magkakaroon ng maayos na pamumuhay, no, at hanap buhay. Opo. Sige po. So ano pong aming pang-aasahan sa inyo pong grupo habang kayo nandyan at ano po inyong panawagan sa lahat po ng ating mga manonood at tagapakinig maging sa Tacloban po ngayon, sa radio po, live tayo dyan sa aming pong FM station sa Tacloban ngayon. Go ahead, sir.
Salamat, Ted. Ang aming naging adhikain mula nung kami naglakad mula Manila hanggang Tacloban ay para bigyang pugay ang ating mga kababayan, maramdaman ng mga taga-Eastern Visayas at lahat ng tinamaan ng Super Typhoon Yolanda na hindi natin sila binabaon sa limot. No? At mahal natin ang ating mga kababayan, kailangan nating magkaisa para harapin itong hamon ng climate crisis. Ito sana ay isang issue na magbubuklod sa ating lahat at sa pamamagitan po ng aming paglalakad. Kami po ay nakikisa sa kanilang dalamhati na kahit 10 taon na ang nakalipas ay mahirap kalimutan yung pagkawala ng libo-libong mga mahal sa buhay. Kaya sa ating mga kababayan po, sana po ay tingnan natin yung ating pagkakataon para magkaisa tayo bilang sambayan. Maraming salamat po. Salamat po Sir Yeb at kami po ay makikipag-ugnayan para po sa ilang pang karagdagang informasyon sa inyo pong mga advokasya. Salamat sir. Thank you po. Salamat po. Salamat na marami. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.